Tong mga DDS na to, kung makapanglait sa ating presidente na tila baga kala mo sila kumikilos sa usaping droga. Sinabi ba naman nila guys na wala daw pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa usaping war on drugs. Pinapabayaan lamang daw at isa sa mga nakakainis guys pinaparatangan ng ibang mga bumaliktad na vlogger itong si Pangulong Bongbong Marcos na nagpupulburon daw. Tapos wala daw ginagawa kundi hinahayaan lamang daw yung talamak na droga sa bansang Pilipinas. Hoy, FYI, kung sa ibang bansa nga umuulan ng missile, rockets, mga kagamitang pandigma, dito sa Pilipinas, sunod-sunod doon na paulan ang mga nahuling mga nagsasyabu. Paano mo nasabi, Mima? Eto, balita. Kita niyan? Yan. Basahin natin para sa ika-aalam ng inyong mga utak, mga piste, itong mga hinayupak na to, kung makapanglait sa ating presidente, dapat kayo, kumilos din kayo. Magtimbre kayo kung may nalalaman kayo, hindi yung puro kayo panisi. So sabi dito, 2.19 billion shabu concealed in beef jerky from Mexico, intercepted. Doon ho yan sa Manila International Container Port noong nakaraang araw. So, beside pa yan dyan guys parang pinakapangalawa sa malaking huli yan ngayong taon. Kasi, nung nakaraang buwan lang, September 29, I think, 3.6 billion shabu seized in Pampanga, Mexico, Pampanga. So, ano yung sinasabi niyong walang ginagawa? Asan yung ebidensya niyong walang ginagawa? Di ba nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, si Pangulong PBBM, ang hinuhuli niya yung mga main player. Yung mga roots, kung sino yung mga ugat ng mga ano na to, talamak na droga. At saka alam ko naman dyan sa pamahalaan ni Pangulong PBBM, may iilan mga tao dyan na mga taliwas sa adhikain ng ating presidente, gustong sirain ang administrasyon. Alam ko yan. Yung iba dyan, mga plastic, mga ahas, yan ho yung mga taong nasa likod nitong mga malalaking huling droga ng ating PNP, PDEA, at kung ano pa mang mga ahensya. Mga hinayupak to. Grabe kayo kung makapagsisi. Grabe kayo kung makapagsabi kay Pangulong PBBM na walang ginagawa. Wala palang ginagawa Bakit ang daming nahuli? Wala palang ginagawa bakit talamak ang nahuli? Kaloka kayo. Ito yung balita, panoodin ninyo. Kaloka mga hinayupak na to. Nababahalang ilang mamabata sa sunod-sunod na pagkakabisto ng toneladang droga. Baka raw may kakuntsaba ang mga sindikato sa gobyerno. Nakatutok si Sandra Ginaldo. 3.8 billion pesos ng hinihinalang shabu na nasabat sa Mexico, Pampanga noong Setyembre. At mahigit 2 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa Manila International Container Port nitong nakaraang linggo. Yung sa Mexico, Pampanga pala guys, Mexico, Pampanga, yung huling mga 530 kilos ata ng shabu na yun, tama ko. Yung 530 kilos ng shabu na yun, hinalo guys sa isang mixed red tea bags at isang golden tea bags na nakalagay ho sa ilalim ng brown boxes na ang container nun ay naglalaban ng chicharon at bag of dried fish. Hinalo ho nila doon. So alam ko naman talaga na merong kakontsaba itong mga drug dealer na to, mga nagsashabu na to, mga nabubulin na to, dito sa parte ng gobyerno ni PBBM na balak pabagsakin ho ang ating Pangulo. So usaping bigas nga, di ba? Mga nagkakartel, mga smugglers, hoarders, pinagtutulungan ng ating presidente. Dito pa kaya sa usaping droga? Siyempre, ano yung gusto nila? Mapahiya ang ating Pangulo. Pero at the end of the day, hindi napapahiya kasi sila yung napapahiya. Diba? Kaloka tong mga hayop na to kung makapagsabi ng walang ginagawa. Ngayon nyo sabihin sa akin kung sino yung pambato nyo sa usaping war on drugs. Kaloka kayo. Ngayon kayo magsalita. Pesos na halaga ng shabu na nasabat sa Manila International Container Port nitong nakaraang linggo. Ilan lang yan sa mahigit 1 tonelada ng pinaghihinalaang droga na nasabat sa loob lang ng 5 linggo, ayon sa chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Bagaman natutuwa ang ilang kongresista sa resulta ng operasyon kontra droga, may nababahala rin na baka raw may kakuntsabang taga-gobyerno ang mga drug syndicate. The street value of the shabu is over 30 billion pesos.
This amount can most definitely finance the elections and victory of drug lords in our political arena. Kahit po kampanya pang Pangulo, kayang punduhan ng war chest po na yan. Mabuti na nga lamang at marami pa ring matitinong kawani itong ating mga law enforcers or units. Kaugnay sa pinaghinalaang shabu na nasabat sa isang warehouse sa barangay San Jose Malino sa Mexico, Pampanga, tinanong ang barangay captain na si Ramonito Bautista kung bakit hindi niya natulugan ang nagaganap sa warehouse sa kanyang lugar na ayon sa National Bureau of Investigation ay pag-aari ng isang Willie Ong. Sabi ni Bautista, nagtayo ng warehouse si Ong para parentahan ito. Tinanong din ang dating mayor ng Mexico na si Teddy Tumang na nagpalabas ng building permit para sa warehouse. Pag-amin niya, bumili rin daw ng lupa si Ong sa kapatid niya. Pero hit ni Tumang, wala siyang kaugnayan kay Ong. Sinusubukan ng GMA News na matunton at makuna ng pahayag si Ong na pinatawag ng kamera sa susunod na pagdinig ng komite. We really have to establish kung yung lupa pa na yun, doon ba talaga tinayo ng Empire Building so that we will know if the local officials might be involved in this transaction. Are you aware that Mr. Williong is involved in any drug dealings? Hindi po. Wala po. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasa 1.8 million ang tinatayang bilang ng drug users sa bansa. At kada taon, umaabot daw sa mahigit 21,600 kilos ng shabu ang nakukonsumo sa bansa. Itong mga cartel na to, they can afford na mahuli yung ilang shipment nila. Kasi ang makakalusot, thousands pa rin. Masaya tayo, napakaraming nahuli, pero ang layo pa po pala, ang dami pa dapat nating hulihin. Para sa GMA Integrated News, Sandra. Ngayon, tatanungin ko kayo kung sino yung pambato nyo sa usaping war on drugs. Ngayon, hanga pa ba kayo kay Digong? Si Pangulong PBBM walang angas na nilalabas sa katawan. Si Pangulong PBBM walang hambog na nilalabas sa katawan. 'Di ba? Kagaya na lamang ng ginawa niya nung sa floating barrier. Pinatanggal niya without press briefing, press conference. Tanggal agad, 'di ba? Ganun ho si Pangulong PBBM. Kaya bago kayo maghusga, ayusin nyo muna yung pananalita nyo, tingnan nyo muna ng mabuti, dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, yan lang yung problema ng bansa. Madaming problema yung bansa. Sana nagigets nyo itong mga hinayupak na DDS na to, makapanglahi sa ating Pangulo, tapos makapagbintang nga nagpupulburon. Pwede kayong kasuhan yan eh. Sasama ng mga imbutido yung mga hayop kayo. Hindi na kayo naawa sa ating presidente na dapat sana tulungan nyo. Grabe kayo. Nasisikmuran nyo yun. Mambintang kayo. Manghusga kayo. Ha? Sisikmuran nyo yun. Nakakaloka. Nakakabad trip ng mga hayop na to. Kaya hindi umuunlad yung bansang Pilipinas dahil sa inyo eh. Imbis na makipagtulungan na nga lang kayo sa ating pamahalaan, ang ginagawa nyo, dinadown nyo pa kung hindi mo naman kayo mga hinayupak. Nagalit na ins lang talaga ako, guys. Gusto ko lang maglamas ng sama na loob. Kasi pinagbibintangan nila na si Pangulong PBBM nagpupulburon. Ito namang si First Lady, pinagbibintangan nila na ahas ng Malacanang. Tama ba yun? Hayop na to. Eh bakit yung Sara Duterte nyo ayaw maglabas ng salin? Baka yun yung may talamang na korupsyon. Baka ha, baka lang, hindi ko sinasabi. Kaloka. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa atin panibagong video.